Okay mga kamista, magandang araw po sa inyo lahat at magbabalik po tayo. Welcome back. Welcome po sa ating channel na Mista React. Okay mga kamista, magandang balita po ito. Magre-react lang tayo ng konti. Mainit na mainit ito. Sisiguraduhin ko, mainit pa sa ulo ng mga misis ninyo pag may buwan ng dalaw. Mga kamista, hindi naman ho siguro bago na sa inyo, no? Mga ilang oras na rin, mga lampas isang araw na ng pinag-uusapan ito. Medyo na-delay pa nga yata tayo. Ito po ay tungkol sa paghahamon ng suntukan nitong acting mayor ng Davao at nawalang iba kundi po si Baste Duterte. Siyempre, ang hinamon po niya ay walang iba kundi ang ating PNP chief na si General Nicanor Torre. So, marami po ang nagulat at marami rin po ang nasyak, nasindak, natawa. Siyempre, okay, hindi naman ho siguro lingid sa inyong kaalaman mga kamista. Hindi na bago sa ating pandinig. Yung mga ganitong daldal, kuda, ngak-ngak, dada, ng mga Duterte. Ano yan trademark yan ng mga Duterte. Puro sila bunganga. Matatapang yan, sa totoo lang. Matatapang sa mga hindi lumalaban at yung walang kaya. Di ba? Umpisahan muna natin bago natin na pag-usapan yung suntukang mangyayari o magaganap. Mag-subscribe muna po kayo pagka bago pa kayo dito sa aking channel. Kung hindi pa kayo subscriber, paki-subscribe naman po, paki-like and share at comment din po. May comment section tayo para medyo masaya. Para meron tayong nababasa. So ito na nga mga kamista. Naghamon po ng suntukan itong napakabait, napakalinis at pinagpipitagang anak ni Rodrigo Roa Duterte na si Baste Duterte. Siyempre, ang hinamon niya, siyempre, alangan namang isang police chief, hahamunin mo ng suntukan. Siyempre, hindi siyempre papayag yun na walang mangyayari. Siyempre, isi-save din ni General Torre ang kanyang pagkalalaki. No matter what, isi-save niya yung kanyang posisyon bilang isang lalaki, bilang isang pulis, bilang isang chief PNP. So mga kamista, maraming lumabas siyempre ng mga nakakatawa, mga news, mga apps sa Facebook, sa YouTube, maraming gumawa, mga nakakatuwa talaga. Pero pag-usapan natin ng konti, ano ba ang magiging dahilan para hindi matuloy ang paghahamon na ito ng suntukan ni Baste? Siyempre, pag sinabing boxing, kailangan malinis. Di po ba? May referee. Siyempre, pag may referee, may rules. Siyempre, pag may rules, yung rules na yun dapat susundin bago magsimula ang laban. So, eto na yun. Ano ba ang rules ng boxing? Siyempre, number 1, drug test. Mga kulay green ng dugo ng mga DDS. yung mga kulay green na dugo na DDS, galit na galit yan ngayon. Sigurado, disqualified ang Baste. Papasa kaya sa drug test si Baste? Yun ang tanong. Di ba? Mga kamista, ganun lang kasimple yan sabihin natin pumasa sa drug test si Baste. Sa tingin nyo ba, papayag na itong si Baste sasampa sa ring para makipagsuntukan? Siyempre hindi. Ako hindi. Ang hula ko hindi. Bakit? Kasi pag nagboxing kayo, pares kayo nakahubad o nakasando, medyo bukas ng konti yung likod. May mabibisto. Baka hindi nyo natatandaan. Si Senator Trillanes, meron siyang binunyag na yang si Baste ay miyembro ng isang triad at ang kanilang samahan ay nakatato sa likod niya.
Sa tingin nyo mga kamista, aakyat ba? Maghuhubad ba para makipag-boxing? Hindi pa rin. Kasi nga, baka may tinatago eh. Malay natin. Di ba? O, pangatlo. Ito yung pangatlo. Sino ba yung naghamon? Siya po ay isang anak ni Rodrigo Roa Duterte na numero 1 duwag din. Bakit? Tandaan nyo, itong si Carbonell, hinamon ng barilan mismo. Draw. Yang si Duterte, yung tatay nila. Pumunta si Carbonell mismo doon sa kanilang pinag-usapang lugar. Nasaan ang Duterte? Hindi dumating. Di ba? Pangalawa, sino pa ba hinamon ni Rodrigo Duterte? Didigong. Si Trillanes. Hinamon niya ng suntukan. Hindi rin naman siya pumatol eh. Naghamon pa nga siya nung nagharap sila eh. Kasi may aawat. Kasi may umaawat na sa kanila. Pero sabi ni Trillanes, sige nga, sampalin mo ko. Ang lakas ng loob ng tatay. Kung palibasa may aawat, kunwari mananampal. Style. Ito pa yung huli. Ito yung pinakamatindi sa lahat na ugali ng mga Duterte pag nabibisto at pagka nasusukol. Siguro naman alam niyo yan. Ang magic word, joke lang yun. Ay, nako. Mga DDS na kulay berde ang dugo, ipagtanggol nyo. Pagtanggol nyo ngayon yung kuya nyo. Kasi yung tatay nyo, hindi nyo na may pagtatanggol yun. Nakakulong na. Nandun sa dahig. Ngayon, pagtanggol nyo yung kuya nyo. Kung siya ba ilalaban talaga. Okay, mga kamista. Tapos na tayo sa kwentong medyo nakakatawa. Nakakatawa naman talaga. Yan ang ating reaksyon. Nakakatawa kasi itong inasal ni Duterte, ni Baste, asal to ng grade 1 eh. Grade 1, grade 2, grade 3. Grade 4, grade 5, grade 6. Kasi, yung asal na yan, ay asal yan ng mga bata na pag galit ka, maghamon ka na lang ng suntukan. Ngayon, hindi mo alam kung papatulang ka. So, sa sitwasyong ito, siyempre, papatol yung isa. Dahil may katungkulan yun at meron siyang paninindigan. Matalo manalo yun. Sigurado papatulan si Baste. Pero, meron akong isang nabasa. Meron akong nabasa na ito palang si General Torre ay hindi rin basta-basta. Ito pala ay may lahi o nasa linya ang kanilang pamilya ng mga boksingero dati. Ang tatay po ni General Torre ay isang boxing trainer ni Navarrete nung panahon nila. So laki din si Torre sa boxing stadium, sa mga praktisan. So syempre kung ang tatay ni General Torre ay isang boxing trainer, may alam to. May alam din si General Torre. And at the same time, physically fit si Torre eh. Although may edad na. Pero, may utak yun eh. Kung sakali mang magharap sila, gagamitan lang siya ni Torre ng depensa. Magpapatira yan, oo. Suntok yan, didepensa yan. Tandaan nyo, ang boxing ay hindi lamang sa lakas nagkakatapos. Ang boxing ay ginagamitan ng utak. At sigurado gagamitan siya ng utak ni General Torre kung sakaling sila ay magtapat. Sigurado, si General Torre, papatama lang yan. Papagurin niya si Baste. Si Baste, nakita ko yung video na nagpa-practice silang pareho. Si Baste malakas manuntok. Oo, pero hanggang 3 rounds lang yun. Sigurado yun mga kamista. Ang bagal ng puting niya. Si General Torre, may edad, gagamitan siya ng taktika nun. Sabi nga, yung age ang lamang niya. Gagamitan siya ng taktika nun. Papagurin siya nun at pag napagod na siya, doon siya babanatan ni Torre. Pero anyway, yan pa rin po yung side na nakakatawa. Doon tayo sa serious side mga kamista. Ito po yung reaction natin dito.
Ito po kung ginagawa ng mga Duterte, hindi po tama ito. Walang patutunguhan na maganda ito at walang ituturong maganda ito sa mga bata. Sa tingin niyo po ba kung maririnig ng mga bata yung ginagawa ni Duterte ngayon? Yung ba'y pamamarisan o makukuhanan ng isang magandang asal? Wala po. Walang maituturong magandang asal at mabuting leksyon ang ginagawa ni Baste Duterte. Kung ikaw ay galit ka kay General Torre dahil dinampot ang tatay mo, aba, mag-isip ka kung talagang nag-aral ka. Isa kang opisyal ng gobyerno. Kung talagang may pruweba kayo na may mali sa ginawa ni General Torre, magsampa kayo ng kaso. Kasi sa inyo nga nang gagaling, bakit hindi litisin ang tatay ninyo sa Pilipinas samantalang may justice system naman sa Pilipinas? O bakit hindi kayo magsampa ng kaso? Kung talaga kung may mabigat na kayo, ebidensya at sapat na dahilan para yung galit ninyo mapunta sa mabuti. Hindi yung puro pagmumura. Wala naman kayo naidudulot na mabuti. Yung mga DDS na tutuwa pagka may naririnig na nagmumura. Palibasa ang tenga nila, musika sa kanila yung mura. Mga wala rin kasing aral. Sabi nga ng mga kahit nga si Panelo kaalyado ng Tatay Digong nila, sinasabi nila. Sabi ni Panelo, I'm so sorry pero yung talagang yung Duterte country talaga na yan, mahihina ang pag-iisip ng mga tao dyan. Huwag kayo magalit sa akin ha. Dahil yan, nanggaling sa bibig na kaalyado ninyo si Panelo. So mga kamista, hanggang dito na lamang. Ang sa akin lamang, ang reaction natin. Nakakatawa. Funny. Merong comedy nangyayari. Pero kayo mismo, anong komento ninyo? Ano sa tingin ninyo? May maganda bang naidulot yun? Meron bang napatunayang maganda si Baste? O nagmukha lang uli silang katawa-tawa ang pamilya nila sa ginagawa nila? Pare-pare sila Yung ate niya, kung hindi magbabanta ng papatayin ni presidente, pamilya ng presidente, ipapapatay, walang ginawa, kundi bumiyahe, magmura, manira sa gobyerno. Parte siya ng gobyerno Si Vice President Sara ay parte ng gobyerno dahil siya ay siya ay elected Vice President. Yung sinisira niyang gobyerno, parte siya nun. Oh my goodness. Malapit na naman po ang katapusan. Sasahod na naman po ang Vice President. Wala pa rin ginagawa. Maraming salamat mga kamista. Kung di pa kayo subscriber, paki-subscribe, like and share na lang po. At kung may comment kayo, paki-comment naman mga kamista. Basta ako, doon ako sa tama. Kung sino yung alam nyo tama, yun din ang hula ko. Mga kamista, magandang gabi, magandang araw. Sa mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum, God bless us all. Pagpalain tayong lahat. Maraming salamat po, hanggang sa muli.